Masyadong matanda ka na para sumama sa amin papuntang Hawaii. Magbantay ka na lang ng bahay, sabi ng anak kong si Maria. Parang wala akong kwenta. Lumipad sila patungong paraiso kasama ang biyenan ko na mas matanda pa sa akin. Habang naiwan ako sa bahay na akala nila mana na nila. Pagbalik nila, wala ng bahay, at wala na rin ako. Tumawag sila sa akin ng 43 beses. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe ka muna sa channel at sabihin mo sa comment kung saan ka nakikinig. May mga brochure ng Hawaii sa ibabaw ng coffee table ko. Para makukulay na pangako. Binuklat ni Maria ng malapad ang mga iyon. Hinahaplos ng mga manicured niyang daliri ang ginintuang mga dalampasigan. At sumandal sa balikat niya si husband niyang si Benji, tumatango sa pag-apruba. Ang magulang ni Benji, si Mang Tonyo at Aling Rosa Mendoza, ay komportableng nakaupo sa sofa ko. Nag-usap na tungkol sa oras ng alis at hotel amenities na parang sa kanila talaga iyon sa dugo. Perfect ang resort sa Maui. Anunsyo ni Maria, puno ng excitement ang boses. 4 na kwarto, tanaw ang dagat, pribadong beach access. Kinuha ko ang isa sa mga brochure. Ang ganda naman. Kailan tayo, Tay? Naputol ang kamay ko ni Maria. Mahina pero matigas. Itinulak palayo ang makintab na papel. Masyado ka nang matanda para sa ganitong adventure. Parang yelo ang tumama sa akin. Kumurap ako. Sigurado akong nagkamali ako ng dinig. Mas maganda na lang sa bahay ka at magbantay. Dagdag niya, parang normal lang. Kasama namin ang nanay at tatay ni Benji. Pangarap nila yon. Alam mo naman. Tumawa si Mang Tonyo mula sa sofa. Matagal na kaming nagtitipid para diyan. Excited na akong makita ang mga sunset. Mag-enjoy ang mga bata sa snorkeling. Sabi naman ni Aling Rosa. Para na nilang naangkin ang mga bagay na hindi pa nangyayari. Tinitigan ko sila. Si Mang Tonyo 64 anyos. 2 taon pa mas matanda sa akin. Si Aling Rosa, 61. Pero ako daw ang matanda. Habang sila perfect na kasama. Hindi pa ako nakapunta ng Hawaii. Mahinang sabi ko. Nagkibit balikat si Benji. Next time na lang, Tay. Family thing kasi tong trip na to. Family. Sumakit ang dibdib ko sa salitang iyon. Pinanood ko silang maglano sa paligid ko. Lampas sa akin. Para bang wala ako. Hinugot ni Maria ang cellphone. Pinapakita kay Aling Rosa ang mga restaurant na ni-research nila. Kinuha ni Benji ang isa pang brochure. Tinuturo ang mga activities. Gumagalaw sila ng may kumpiyansang parang lahat ay napagdesisyunan na nila nang hindi ako kinonsulta. Ako na may-ari ng bahay na tinitirhan nila. Na 5 taon ko silang pinatuloy sa awa. Alis ang flight sa Huwebes ng umaga. Sabi ni Maria, hindi ako tinitingnan. 0 days kaming mawawala. Mag-isa mo ang buong bahay. Isipin mo na rin na bakasyon mo to. Bakasyon mula saan? Mula sa pagbibigay ng libreng tirahan. Mula sa pagluluto ng hapunan na halos hindi nila pinapansin. Mula sa pakikinig sa reklamo ni Benji tungkol sa credit score niya habang ginagamit niya ang kuryente ko para i-charge ang gaming gadgets niya. Dahan-dahan akong tumayo, nagprotesta ang mga tuhod ko. Palala ng 62 taong gulang ko na labis nilang ipinag-aalala. Siguro kailangan ko nang ayusin ang mga dapat ayusin para makapag-house sitting ako. Ang bait mo talaga, Tay. Ngumiti sa wakas si Maria. Yung ngiting minsan natutunaw ang puso ko noong 7 taong gulang pa siya at humihingi ng bedtime story. Ngayon parang rehearsed na. Huwag kang mag-alala sa kahit ano. Mag-relax ka lang at mag-enjoy sa katahimikan. Itinaas ni Mang Tonyo ang tasa ng kape niya na parang toos. Sa family vacation. Tawa silang lahat. Pati si Aling Rosa, na 4 na beses ko palang nakasama. Komportable nang tumawa sa pagkakabitin sa akin sa sarili kong sala. Naglakad ako papuntang Hawaii. Sinusundan ako ng mga boses nila. Masiglang talakayan tungkol sa sunset dinner at helicopter tour. Mga adventure na bigla na lang akong na-outgrow overnight. Kumaluskos ang sahig na hardwood sa ilalim ng paa ko. Paehong ingay noong sumayaw kami ni Sarah, dito sa 30th anniversary namin. Ipaglalaban ako ni Sarah. Ipupumilit niya akong isama. Ipapaintindi niya na kapag pamilya, lahat o wala. Pero 5 taon nang wala si Sarah. At natutunan ko na ibang-iba ang tingin sa akin ng anak naming magkasamang pinalaki. Sa likod ko, malinaw na narinig ko ang boses ni Maria. Naiintindihan yon ni Mama. Sabi niya lagi, kailangan ng alagaan si tatay pagtanda niya. Huminto ako sa pintuan ng kwarto. Hindi naman sinabi ni Sarah, kahit kailan yon. Pero ngayon, ginagamit na nila ang gawa-gawang sinabi ng namayapa kong asawa para bigyang katwiran ang pagtaboy sa akin sa saya ng pamilya. Suminga ang liwanag ng hapon sa bintana ng kwarto ko. Naghahagis na mahabang anino sa sahig kung saan dating nakatayo ang reading chair ni Sarah. Makalipas ang 3 oras,
Nakaupo ako sa gilid ng kama. Suot pa rin ang damit mula sa hapunan. Nakatingin sa akin ang salamin ni Sarah sa vanity mirror. Lalaking biglang naging invisible sa sarili niyang bahay. Tahimik na ang bahay, pero naririnig ko pa rin ang mga boses mula sa sala sa baba. Una, malayo ang tawa nila. Nakukubli ng mga lumang dingding at vent. Balak ko sanang balewalain na lang. Baka magbasa na lang ako ng mystery novel na mahal ni Sarah. Pero biglang tumagas ang boses ni Benji. Mas malinaw kaysa dapat. Sa totoo lang, naniwala talaga yon sa matanda na raw siya na dahilan. Nabasag ang pagkakasara ng libro ko. Natigilan ako. Bigla akong naging alerto. Sumagot si Maria mula sa vent malapit sa paa ko. Madaling lokohin si tatay. Naalala mo noong sinabi natin babayaran natin siya sa pagkumpuni ng bubong. Tawa sila, parang walang halaga, malupit. Maingat akong lumapit sa vent, 30 taon akong guro. Alam ko kung kailan dapat makinig at kailan dapat kumilos. Panahon na ito ng pakikinig. Perpektong timing. Sumali ang boses ni Mang Tonyo. Pagbalik natin galing Hawaii, ilalagay natin siya sa nursing home na ni-research natin. Napahinto ang hininga ko. Nursing home May opening sa Sunset Manor sa susunod na buwan. Sabi ni Aling Rosa, parang negosyo lang. Pwede raw nilang bilisan ang papeles kapag nagbayad tayo ng deposit agad. Magkano? Tanong ni Benji. 3,000, sagot ni Mang Tonyo. Sulit naman para maayos agad. Kapag nandun na siya, atin na talaga tong bahay. Mana natin to. Parang umikot ang sahig sa ilalim ko. Hinawakan ko ang bintana. Pumuti ang mga knuckles ko sa kahoy. Masigla na ang boses ni Maria. Nakontak ko na yung real estate agent, si Zachary Reyes. Sabi niya kahit 800,000 daw kaya, baka mas mataas pa sa ganitong market. Hati-hati tayong 4, tanong ni Benji. Siyempre, kayo ni Mama at Papa, may share kayo sa pagditiis sa mga reklamo niya nitong mga nakaraang taon. Tumawa si Aling Rosa. Medyo demanding na nga Lagi na lang nagtatanong ng plano natin. Gustong-gusto isali ang sarili niya sa lahat. Parang, Tay, 62 ka na. Tapos na ang active years mo, sang-ayon ni Maria. Lumubog ako sa kama. Parang biglang walang lakas ang mga binti ko. 5 taon ko silang pinatuloy. 5 taon ng grocery, kuryente, repair. Habang naghihintay si Benji ng trabaho at nagdedesisyon si Maria kung ano susunod niyang career. Kinain nila ang pagkain ko, ginamit ang sasakyan ko, hiniram ang tools ko, at ni minsan hindi nagpasalamat ng totoo. Lalong lumakas ang boses ni Benji, excited na. Ang pinakamaganda, hindi niya malalaman. Akala niya concerned lang tayo sa kalusugan niya. Palagi namang madaling lokohin si tatay, sabi ni Maria. Sabi nga ni Mama, putol ni Mang Tonyo, nagulat ako. Minahal na minahal ng babaeng yun siya. Wala na siya para magreklamo ngayon, di ba? Matigas na ang boses ni Maria. At sa totoo lang, ito ang pinakamaganda para sa lahat. Professional care si tatay. Financial security naman tayo. Professional care. Parang medical na pangangailangan. Hindi convenient na pagtatapon. Nagpatuloy ang usapan, pero sapat na ang narinig ko. Dahan-dahan akong tumayo, nagpunta sa dresser. Binuksan ang pinakailalim na drawer kung saan nakaimbak ang jewelry box ni Sarah. Sa ilalim ng wedding ring niya, naroon ang deed ng bahay na binili ko sa sweldo ko bilang guro. Bahay kung saan balak naming tumanda ni Sarah. Nakatingin sa akin ang salamin. Pero iba na ang hitsura ng lalaking nakatingin pabalik. Hindi na invisible. Isinara ko ng mahina ang jewelry box at bumalik sa gilid ng kama. Nakikinig habang lumilipat sila ng kwarto. Hindi na ako makatulog. Sa tuwing ipipikit ko ang mata, naririnig ko ang despeyadong boses ni Benji, 5 taon na ang nakaraan. Kasabay ng malupit na kaswal ngayong gabi. Pebrero 2020. 11:30 ng Martes ng gabi ang tawag. Naalala ko dahil nagtuturo ako ng algebra. Hawak ang red pen. Nang mag-vibrate ang cellphone ko. Tay, tulungan mo ako. Nawala lahat. Lumabas ang kwento sa gitna ng iyak. Online poker, crypto na, guaranteed return. Sports betting na para madaling pera. 47,000 utang sa credit card. Foreclosure ang bahay. Umiyak si Maria sa background. Buntis sa pangalawang anak. Bitcoin daw kasi, bulong niya. Sabi ng lahat hindi raw mabibigo. Nilagay ko ang savings namin, home equity loan, lahat, bago ang crash. Nakinig ako. Nasasaktan ang puso ko ng guro sa binatang naging pamilya. Ilang buwan pa lang wala si Sarah. Masyadong tahimik at malungkot ang bahay. Anak ko si Maria. Apo ko ang mga bata. Wala na kaming matitirhan. Tuloy ni Benji. Yung mga magulang ni Maria, alam mo naman,
hindi pa rin ako tanggap ng mama niya. Nakilala niya ang kapatid ni Sarah na malinaw na hindi boto kay Benji mula pa sa kasal. Pero wala na si Sarah para maging bridge. Ngayon, sa dilim, nakita ko ang kalkulasyon sa likod ng desperasyon na yon. Alam na alam niya kung anong emotional buton ang pipindutin. Ang biyudong nag-iisa, ang lolo, ang lalaking may bakanteng bahay at malaking puso. Tumayo ako, lumakad sa bintana na tanaw ang backyard, kung saan naglalaro ang mga apo ko sa swing set na binili ko. Kumikinang ang metal sa buwan, $300 mula sa pension ko. Nakasandal sa garage ang mga bisikleta nila. Training wheels na ako ang nagkabit dahil, busi, si Benji maghanap ng trabaho. Nanginginig ang kamay ko habang binibilang ko ang nagastos. 5 taon ng grocery para sa 5. 18,000 minimum. Kuryente na nadouble sa pagdating nila. 6,000 pa. Pagkumpuni ng bubong na binanggit ni Maria ngayong gabi. 14,000 pagkatapos ng bagyo. Mga bayarin sa hospital nang ma-expire ang insurance nila. Repair ng sasakyan na inangkin na nila. Mahigit 60,000 lahat. 60,000 sa mga taong tinawag akong pabigat. Simple lang ang algebra, nakakapanlumo. Sinuportahan ko sila ng mas matagal kaysa ilang kasal. At ang pasasalamat nila, naging entitlement na pala. Nagbunta ako sa dresser. Kinuha ang maliit na notebook kung saan ni-record ko ang gastos mula nang mamatay si Sarah. Sabi niya pa nga, gusto mong malaman kung saan napupunta ang pera, honey. Pahina-pahina ng kahilingan ni Benji, pangangailangan ni Maria, pangangailangan ng mga bata, laging urgent, laging temporary, laging may pangako kapag gumanda na ang sitwasyon. Hindi kailanman gumanda. Natuto lang silang humingi ng higit pa. Kumaluskos ang bahay. Tahimik na sa gabi. Bukas, gigising silang refreshed. Magpaplano ng bakasyon. Mag-iimbake ng maleta na binili ko sa Pasko. Magdadrive papuntang airport sa kotse na tinulungan kong mabil pagkatapos ng repossession nila. Sasakay sa eroplano na binili ng tiket mula sa manang inaakala na nilang mana na. Samantala, may iwan ako na parang masunuring tagabantay ng bahay na akala nila sa kanila na. Pero habang nakaupo ako sa dilim, napaligiran ng mga larawan ng teaching awards ko at garden club certificates ni Sarah, may nagkistalize sa dibdib ko. Mali ang kalkulasyon nila. Nalito nila ang kabaitan sa kahinaan. Ang generosity sa katangahan. 40 taon akong nagturo. Kailangan ng strategy, pasensya, at palaging 3 hakbang sa unahan ng mga estudyanteng akala nila matatalino sila sa system. May leksyon na natutunan sa gabay. May leksyon na kailangan ng consequence. Isinara ko ang notebook ng gastos at ibinalik sa drawer. Maingat at tahimik ang galaw. Bukas, magsisimula ang mga bagong posibilidad. Sumungaw ang liwanag sa kitchen blinds nang pumasok ako. Abala na ang pamilya sa energy ng pag-alis. Si Maria sa counter, inaayos ang boarding passes at travel documents. Si Benji nakayuko sa cellphone, malamang chine-check ang fly status, habang nagkukumpara si Mang Tonyo at Aling Rosa ng sunscreen na parang nagpaplano ng invasion. Good morning, Tay, sigaw ni Maria ng masigla, hindi tumitingin sa mga papeles. May fresh coffee kung gusto mo. Nagbuhos ako ng kape. Pinagmamasdan ang mga masiglang mukha nila sa bagong pananaw. Kahapon, excited na pamilya ang nakita ko. Ngayon, mga co-conspirators na nagdiriwang ng matagumpay na manipulasyon. 10 oras 15 minuto ang alis ng flight. Anunsyo ni Benji habang nag-scroll. Dapat 8 oras 30 minuto tayo alis para maabutan ang traffic. Na-empack mo ba yung charger ng kamera? Tanong ni Aling Rosa kay Maria. Nasa carry-on na, kasama backup batteries. Kahanga-hanga ang efficiency nila. Yung organisasyon na hindi nila ginamit sa paghahanap ng trabaho o pag-ambag sa bahay. Mukhang ibang talento ang kailangan sa pagplano ng luxury vacation kaysa sa paghahanap ng basic income. May espesyal ba akong kailangang bantayan habang nagbabantay ng bahay? Tanong ko habang naupo sa usual kong upuan sa breakfast table. Ngumiti si Maria sa wakas, condescending ang ekspresyon. Yung dati lang, Tay. Diligan ng mga halaman, tignan ng mail. Baka pwede mo ring papasukin si Aling Elizabeth sa kabilang bahay para tignan ka. Si Aling Elizabeth Santos, 70 anyos kong kapitbahay. Kakilala namin ni Sarah ng 15 taon. Iminungkahi ni Maria na siya ang tumingin sa akin na parang may sakit ako. Kaya ko namang mag-isa, mahinang sagot ko. Humagigik si Benji. Nga, Tay, huwag ka lang mag-fits ng anumang masira. Tumawag ka ng professional. Napaka-ironic. Si Benji, na nawalan ng bahay sa sugal, ang magbibigay sa akin ng payo tungkol sa responsible home maintenance. Sumimsim ako ng kape at tumango na parang sumasangayon. Siyempre, ayokong maging problema.
Tila nasiyahan sila sa pagsunod ko. Tiniklop ni Mang Tonyo ang tourist map ng Maui. Isinuksok sa bulsa ng polo. 2 linggo ng paraiso. Deserve natin to. Deserve sa 5 taon ng libreng tirahan, pagkain, at financial support na hindi nila kinilala o ibinalik. Mabilis lang ang panahon, pangako ko. Baka makapagbasa ako, mag-ayos ng konti sa bahay. Lumiwanag ang mata ni Maria. Perfect yan, Tay. Pwede mong simulan sa garage. Ang kalat ng gamit nila, syempre, mga bagay na dala nila noong lumipat. Tapos nakalimutan habang naging personal storage ang garage ko. Nagsimulang ilipat ni Aling Rosa ang mga bagay mula sa counter papunta sa bag niya. Boarding passes, i.e., travel insurance. Na-confirm ng resort ang SWITE upgrade. Ocean View, private lanai, concierge service. Ang ganda, nasabi ko habang binibilang ko ang halaga. Madaling $4,000 sa 2 linggo. Pera na wala sila noon, pero ngayon parang hawak na nila. Tumunog ang cellphone ni Benji. Nasa labas na ang Grab, 5 minutes. Nagdulot iyon ng biglang galaw. Lumitaw ang mga maleta. May mga huling gamit na kinuha. Biglang naging chaos ang dating organisado. Tumayo ako sa gilid. Pinagmamasdan ang paghahanda nila sa pag-alis ng may detached interest. Tay, sigurado ka bang okay ka mag-isa? Tanong ni Maria, pero parang formalidad lang. Naman, i-enjoy ko ang katahimikan. Hinalikan niya ang pisngi ko. Dating natutunaw ang puso ko. Ngayon parang acting na lang para sa audience ng mga kamag-anak na umaasang makita ang anak na mapagmahal. Bumagsak ang mga pinto ng kotse sa labas. Nagload ng bagahe si Benji, habang nagdadala ng huling gamit ang iba. Sa loob ng 10 minuto, babalik sa katahimikan ang bahay ko na hinihiling ko raw. Ingat kayo, sigaw ni Mang Tonyo habang iginugulong ang maleta papuntang pinto. Mag-ingat din kayo sa pagmamaneho, sagot ko, seryoso kahit lahat. Sumara ang pinto ng may finality. Humina ang tunog ng makina sa kalye. Bigla na lang akong mag-isa sa kusina ko. Napaligiran ng iniwang tasa ng kape at nakakalat na travel brochure. Sa unang pagkakataon sa 5 taon, buong-buo na uling akin ang bahay. Lumakad ako sa bintana ng kusina at pinanood ang pag-alis ng kotse nila sa kanto. Dala ang walang utang na loob kong pamilya patungo sa ninakaw nilang paraiso. 2 linggo, 14 na araw para pag-isipan ang mga opsyon ko. Suriin ang mga resources ko. At marahil ipakita na ang pabayang itinuring nilang pabigat ay may kakayahang hindi nila inasahan. Dahan-dahan kong tinapos ang kape ko, habang maingat na nagpaplano ng susunod na hakbang. Kailangan nyo ba ng sakay papuntang airport? Alok ko habang nahihirapan si Benji sa malaking maleta ni Maria. Nga pala, hiningal niya. Kanselado yung Grab. Traffic daw sa EDSA. Perfect. Huling nagpapangap na helpful chauffeur. 45 minuto ang biyahe papuntang NAI sa karaniwang traffic ng Biyernes ng umaga. Pinakinggan ko ang masayang kwentuhan nila tungkol sa snorkeling at sunset dinner habang nagtataka ako kung paanong madali nilang pinag-uusapan ang lutsuri na binili ng buong buhay kong ipon. Kumuha kayo ng maraming litrato, sabi ko sa drop-off. Gusto ko ring makita ang Hawaii sa paningin nyo. Niyakap ako ng sandali ni Maria. Magpapadala kami ng postcard, Tay. Huwag masyadong magtrabaho habang wala kami. Kinuha ni Benji ang pinakamabigat na maleta. Salamat sa sakay, Tay. Lifesaver ka talaga. Lifesaver. Hindi nawala sa akin ang irony. Hinintay ko silang mawala sa terminal. Tapos umuwi ako ng may lumalaking anticipation. Nang 11 oras, tinawagan ko na ang number na binanggit ni Maria sa narinig kong usapan. Zachary Realty, si Zachary Reyes po. G. Reyes, si David Santos ito. Gusto kong ipagbili ang bahay ko sa lalong madaling panahon. Sandaling katahimikan. Gaano kabilis po ba, G. Santos? Maximum 2 linggo. Handang-handang ako sa agresibong presyo para mabilis. Ambisyoso po iyan. Ano po ang dahilan ng urgency? Handa na ako sa tanong. Personal na pangyayari na kailangan ng immediate cash. Naiintindihan ko po. May halaga ang bilis. Saan po located ang property? Windermere area po. Single family home. 4 na kwarto, 2.5 banyo, walang utang, clear title. Nag-iba ang tono niya, mas interesado. Walang mortgage, maganda po iyan sa mabilis na sal. Ilang square meters po? Mga 260 SQM. Updated kitchen. Bagong bubong 5 taon na ang nakaraan. Matatag na subdivision. G. Santos, makakapunta po ako sa loob ng 1 oras kung available kayo. Agresibo ang timeline, pero kung tama ang presyo at cash buyer, possible po. 1 oras.
Sa loob ng 60 minuto, gagawin ko ang unang konkretong hakbang para ipakita kung gaano kapabigat ang matandang ito kapag talagang ginagalit. Naghihintay po ako, kumpirma ko. Pagkatapos ng tawag, nilibot ko ang bahay ko ng may bagong mata. Ang mga kwarto na ito ang nakasaksi sa tawa ni Sarah, sa mga milestones ni Maria noong bata pa, sa mga tunay na family celebration noong naniniwala pa ako na pamilya ay mutual loyalty at support. Ngayon ibang-iba na. Assets na ibebenta, equity na palayain, resources para baguhin ang power dynamics na namayani sa buhay ko ng 5 taon. Kinuha ko ang deed ng bahay mula sa jewelry box ni Sarah, kasama ang property tax records at insurance documents. Lahat ng kailangan ni Zachary para ma-verify ang ownership ko at market value. Eksaktong 1 oras nang tumunog ang doorbell. Mas bata pala si Zachary Reyes kaysa inaasahan ko. Mga 45. Naka-navy blazer kahit mainit sa Florida, sa Metro Manila. May dala siyang tablet at misuing tape. Handa na sa negosyo. G. Santos, inabot niya ang kamay. Salamat sa pagtawag. Sa usapan natin, mukhang magkakasundo tayo. Pasok ka. Ipapakita ko lahat. Pumasok siya sa foyer. Nagkokompute na sa isip. Magandang bahay. Original hardwood floors. Nirefinish 5 taon na ang nakaan. Si Sarah, yung namayapa kong asawa, ipinilit na panatilihin ang original character. Matalinong babae. Malaking halaga ang original features. Hinugot niya ang tablet. Bago tayo maglibot, ipaliwanag ko po ang proseso sa timeline nyo. 2 linggo lang, kailangan natin ng cash buyer, minimal contingencies, at competitive pricing. Handa po ba kayo? Tumango ako. Mas mahalaga ang bilis kaysa maximum profit. Maganda po iyon. Tara, tingnan natin kung ano ang meron tayo. Habang sinisimulan ni Zachary ang professional assessment, nagbago ang pakiramdam ko sa dibdib. Pagkatapos ng maraming taon ng pag-react sa desisyon ng iba, sa wakas ako naman ang kumokontrol ng sitwasyon ko. Binanggit ni Maria ang pangalan ni Zachary, habang nagpaplano silang ibenta ang bahay ko nang walang alam ko. Ngayon siya narito sa imbitasyon ko. Nagtatrabaho para sa layunin ko, sa timeline ko. Parang hustisya na ang symmetry. Nagsisimula ng magpantay ang timbangan. 3 oras pag-aalis ni Zachary, na may preliminary assessment, at pangakong tatawagan agad ang mga contacts. Tumawag ang cellphone ko. Unknown number. Pero kilala ko ang area code. Hawaii. Tay. Masigla ang boses ni Maria sa speaker. Puno ng tropical enthusiasm. Nakarating kami ng ligtas. Sobrang ganda ng resort. Naupo ako sa upuan sa kusina. Nakikita pa ang business card ni Zachary sa counter kasama ang folder ng property documents. Salamat sa Diyos. Kumusta ang flight? Mahaba, pero sulit. Tay, hindi mo dapat makita ito. Private beach, infinity pool, spa, kompleto. Nabook na ni Benji ang helicopter tour bukas. Ang ganda niyan. Sana kumuha kayo ng maraming litrato. Naman, may nire-rekomenda ang concierge na restaurant mamaya. 5 star sa tabing dagat. Baka masyadong fancy para sa akin, pero excited kayo. Masyadong fancy nga para sa'yo. Natatawang sabi niya. Pero excited kami. Bahagyang nagbago ang tono ni Maria. Naging inana. Kumusta ka mag-isa? Hindi ka nagluluto ng komplikado, ha? Simple lang daw sabi ko. Maayos na maayos ang lahat. Pangako ko. Nakatingin sa real estate documents sa mesa. Actually, bossy na bossy. Mabuti naman. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Nag-alala kami iwan ka mag-isa. Pero sinabi ni Benji, kailangan mo rin matutong maging independent sa edad mo. Independence. Masarap pakinggan ang irony sa sitwasyon ko ngayong umaga. Speaking of independence, patuloy ni Maria, may ginagawa kaming surprise para sa iyo pagbalik namin. Maganda talaga to para sa future mo. Napahigpit ang hawak ko sa cellphone. Surprise. Huwag ko na munang sirain. Pero may solusyon na kami para mas komportable ang golden years mo. Professional care, social activities kasama ang mga kasing edad mo, ganun. Professional care. Ang euphemism na ginamit nila sa pagpaplano ng pagtatapon sa akin. Napakabait nyo. Nasabi ko ng steady ang boses. Interesting ang timing. May surprise din ako para sa inyo. Ha? Tumawa si Maria. Anong surprise ang kaya mong iplan, Tay? Kung sinabi ko, hindi na surprise, di ba? Pinayagan ko ang sarili kong ngumiti ng bahagya. Busi ako sa napakahalagang bagay habang wala kayo. Bagay na magbabago ng lahat para sa atin. Bagay. Tay, retired ka na. Anong klaseng? Natigilan siya. Marahil napansin kung gaano kababa ang tingin niya. I mean, sweet naman.
Pero huwag mong pagurin ang sarili mo sa kung anong maliit na project. Maliit na project, kung alam niya lang. Huwag kayong mag-alala sa akin. Mahinang sabi ko. Hawak ko ang lahat. Sa totoo lang, magugulat kayo sa mga nagawa ko pagbalik nyo. Ingat ka lang, ha? Tatawag ulit kami in a few days para i-check ka. Nandito lang ako, kumpirma ko. Kahit iba na ang kahulugan ng dito, sa oras na yon. Pagkatapos ng tawag, tahimik akong naupo sa kusina. Napaligiran ng katahimikan ng hapon at bigat ng magkabilang panlilinlang. Nagkaplano si Maria na itapon ako sa nursing home. Sigurado na hindi ko malalaman ang plano nila. Samantala, nagpaplano ako na itapon ang bahay na akala nila mana na nila. Sigurado na hindi nila asahan ang ganitong desisyon mula sa itinuring nilang pabigat. Parehong may surprise, parehong sigurado sa kalamangan. Isa lang talaga ang may kontrol. Kinuha ko ang business card ni Zachary at ngumiti. Bukas na magsisimula ang totoong trabaho. Linggo ng umaga nang tumawag si Zachary ng eksaktong 9 oras kasama ang unang potential buyer. Si G. James Cruz ang representative ng isang investment group na naghahanap ng rental properties sa matatag na subdivision. Agresibo ang timeline. Babala muna sa akin ni Zachary bago dumating si Cruz. Karamihan sa buyer kailangan ng linggo para sa financing. Cash transaction ang kay G. Cruz, pero mataas ang hihilingin niyang discount. Cash, perfect para sa schedule ko. Dumating si G. Cruz sa Silver Fortuner, naka-expensive casual, leader portfolio, mga 50 panandang pandagdag, confident handshake, efficiency na parang sanay na sanay sa property acquisition. Magandang subdivision, sabi niya habang tinitingnan ang harap ng bahay ko. Maganda ang buto ng bahay. Ipakilala mo ang selling points. Inikot ko siya kwarto-kwarto. Binanggit ang refinished hardwood floors, updated kitchen, bagong bubong. Bawat feature na binabanggit ko parang pagtataksil sa alaala ni Sarah. Pero tuloy lang ako ng may professional determination. Maganda ang natural light sa master bedroom. Paliwanag ko habang binubuksan ang blinds na pinili ni Sarah, 15 taon na ang nakaraan. Original crown molding sa buong bahay. Tumango si Cruz, nagsusulat sa tablet. Ano ang motivation mo sa pagbebenta? Agresibo ang timeline na binanggit ni Zachary. Handa na ang sagot ko. Personal reasons na kailangan ng immediate cash. Handa akong magbigay ng competitive price para mabilis ang closing. Gaano ka competitive? Depende sa kakayahan nyo sa timeline. Natapos ang tour sa 30 minuto. Tiningnan ni Cruz ang lahat ng may investor detachment, rental potential, renovation cost, long-term appreciation. Totoo ang interest niya. Practical ang mga tanong kaysa emotional. Maganda ang fundamentals ng property. Conclusion niya habang nakipag-shake hands sa foyer. Pag-aaralan ko sa partners ko. Makakabalita kayo bukas ng hapon. Pagkaalis niya, cautious optimistic ako. Cash buyer, professional, realistic sa timeline. Baka nga matuloy ng maayos ang plano ko. Lunes ng hapon ang sumira sa optimismo ko. Pasensya na po, G. Santos, sabi ni Cruz sa cellphone. Pagkatapos ng analysis, hindi po sapat ang numbers sa investment parameters namin sa asking price nyo. Bumagsak ang tiyan ko. Ano po ang makakapag-align sa parameters nyo? Sa totoo lang, mga 60,000 pesos less kaysa hinihingi nyo. Hindi po sapat ang rental market sa. Ayan na yan para sa mas mataas na acquisition cost. 60,000, halos pareho ng lahat ng ipinuhunan ko sa pamilya ni Maria sa 5 taon. Malaking halaga po iyan, nasabi ko. Naiintindihan ko. Bigyan nyo ng oras para pag-isipan. Valid po ang offer ko sa loob ng 48 hours. Pagkababa ng tawag, naupo ako sa kusina, nakatitig sa business card ni Zachary. Willing ba talaga akong mawalan ng 60,000 para sa revenge? Sulit ba ang pagpapatunay ng independence ko sa ganitong financial sacrifice? Sandali akong nag-alangan. Anak ko pa rin si Maria. Si Benji, kahit may mga mali, ama ng mga apo ko. Baka nga ilang ako sa nasaktang pride. Tapos naalala ko ang tawa nila sa narinig kong usapan. Ang kaswal na kalupitan ng pagpaplano ng nursing home habang nakatira sa bahay ko. Kumakain ng pagkain ko, gumagastos ng pera ko. Ang deposit sa nursing home na naayos na nila. Ang real estate agent na nakontak na nila. Nagdesisyon na sila 5 taon na ang nakaraan. Pwedeng gamitin, hindi cherishing. Ngayon harapin nila ang consequence ng desisyong yon. Tinawagan ko si Zachary. Tanggap ko ang offer ni Cruz. Sabi ko nang walang preamble. G. Santos, sigurado po ba kayo? Malaking bawas po iyan. Baka may mas magandang, sigurado ako. Gaano kabilis pwede natin i-close sa cash at minimal contingencies? 8 po, posibleng mas mabilis. 8,
Sapat na bago sila bumalik. Ipadala nyo na ang papers, kumpirma ko. Pagkababa ng tawag, may lumambot sa dibdib ko. Tahimik, malamig na certainty na parang hustisya nang nagkakaroon ng hugis. Gusto nila ituring akong pabigat. Sage. Malalaman nila kung gaano kamahal ang pabigat kapag talagang ginagalit. Mawawala ang bahay na balak nilang manahin. Mawawala ang perang binilang na nila sa bulsa ko. Kasama ang willingness kong suportahan ang komportableng unemployment nila. May mga leksyon na sulit ang bawat sentimo. Miyerkules ng umaga nang dumating ang hindi inaasahang balita. Tumawag si Zachary na nagpawalang bisa sa mga naunang pag-aalangan ko. G. Santos, may magandang development po. Gusto ng firm ni G. Cruz na bilisan ang lahat. Nag-offer sila ng karagdagang 1-0. 0-0-0 sa napagkasunduan para sa guaranteed 7-day close. Maingat kung ibinaba ang tasa ng kape. Mas mataas pa para mas mabilis. Exactly po. May capital deployment deadline sila at perfect fit ang property nyo sa Q2 targets nila. Gusto nila mag-close sa susunod na Martes. Susunod na Martes, 5 araw bago bumalik si Maria mula Hawaii. Ano po ang kailangan sa akin? Minimal po. Waive na nila ang inspection at cash. Signatures at title clearance lang po talaga. Nagsimula na ang attorney nila sa paperwork. Lumakad ako sa bintana ng kusina. Tumingin sa backyard kung saan naglaro ang mga apo ko sa equipment na binili ko. Malapit na, iba ng mga bata ang maglalaro rito habang nagbabayad ng renta sa investment company ni G. Cruz. G. Santos, comfortable po ba kayo sa accelerated timeline? Comfortable. Euphoric ako. Naman. Ano ang kailangan kong pirmahan? Dadalin ko po ngayong hapon ang documents. Bukas na i-review ng attorney nila. Tapos closing sa loans. Pagkababa, naupo ako sa tahimik kong bahay. Napaligiran ng mga alaala na malapit nang mapunta sa mga estranghero. Hindi nawala sa akin ang irony. Perfectly aligned ang business urgency ni Cruz sa revenge timeline ko. Malamang nakahilata sa dalampasigan ng Hawaii ngayon ang pamilya ko. Umiinom ng tropical drinks at pinag-usapan ang plano nila sa professional care ko. Sigurado silang matalino sila sa surprise nursing home arrangement nila. Tiwala na hindi ko malalaman. Kung alam nila lang na talagang naungusan sila ng itinuring nilang pabigat. Tumunog ulit ang cellphone. Unknown number. Hawaii area code. Tay, boses ni Benji ngayon. Marahil habang nasa spa si Maria. Kumusta ka riyan? Napakaganda, totoong sagot ko. Busi sa mga bagay-bagay, gaya ng pangako ko. Mabuti naman. Sana hindi ka gumagawa ng kalokohan. Tumawa siya sa sarili niyang joke. Wala akong hindi kayang hawakan. Pangako ko. Kumusta ang paraiso? Walang reklamo. Incredible ang helicopter tour kahapon. Nasa message si Maria ngayon. Sabi niya hidaw. Batiin mo rin siya. Sana ma-enjoy niyo bawat sandali. Naman. Gustong-gusto ng mga bata ang beach. Pinag-usapan ni Mama at Papa kung pwede pa i-extend ang trip kung mapapalitan ang flight. Extend. Lalo pang maganda sa timeline ko. Ang ganda niyan. Huwag kayong magmadali, bumalik para sa akin. Sigurado ka. Ayaw ka naming iwan ng matagal mag-isa. Okay na okay ako. Sa totoo lang, mas maayos pa ang lahat kaysa inaasahan nyo. Pagkababa ni Benji, ngumiti ako sa magandang symmetry. Sobrang tiwala nila sa plano nila. Sobrang sigurado na mananatili akong biktima nila na isinaalang-alang pa nilang bigyan ako ng mas maraming oras para matapos ang counter-strategy ko. Sa pagbalik nila sa Pilipinas, kahit 0 days man o 14 na, matutuklasan nilang nawala na ang mana nila. At ang tagabantay ng bahay nila ay naging ibang-iba na sa pabigat na itinuring nila. Hinawakan ko ang business card ni Zachary at sinipi ang gilid nito. Hindi na ako makapaghintay sa loans. Huwebes ng umaga, sinimulan ko ang pinakakasyasiyang project ng retirement ko. Pagtaboy sa walang utang na loob kong pamilya mula sa bahay na akala nila mana na nila. Systematic, sinimulan ko sa kwarto ni Maria. 5 taon nang naipong gamit ang nasa bawat sulok. Mamahaling damit na binili sa pera ng grocery ko. Alahas na regalo ko sa birthday niya. Litrato ng mga bakasyon na pinondohan ko, pero hindi ako isinali. Bawat piraso maingat kong inilagay sa labeled boxes. Parang move na hindi nila inasahan ang ginagawa ko. Bulong ko sa sarili, habang kinukumot ang mga designer blouse niya, nang may parehong pag-iingat noong tinulungan ko siyang mag-empake papuntang college, dekada na ang nakaraan. Ang mga gamit ni Benji ay kwento rin ng paggabigo at entitlement. Gaming equipment na libo-libo, crypto guides at gambling books, tools na hiniram at hindi na binalik. Maingat kong iniempake lahat, kasama ang laptop kung saan malamang nawala ang financial security ng pamilya namin.
Ang storage facility na pinili ko ay 20 minuto ang layo. Malapit para ma-access pa rin nila balang araw. Malayo para maramdaman ang Excel. Ang manager, si Aling Rosa, magkaiba sa biyenan. Tinulungan akong pumili ng unit na sapat para sa buong bahay ng isang pamilya. Nakaka-overwhelm ang paglipat. Sabi niya habang pinipirmahan ko ang kontrata. Mukha namang maayos na maayos ka. May panahon akong maglano. Totoong sagot ko. Halos buong hapon ang pagkarga. Ang professional movers na kinuha ko ay magalang. Naiintindihan na dapat ingatan ang family belongings kahit ano pa ang sitwasyon. Parang nakikita ko ang hustisya na nagkakaroon ng pisikal na anyo sa bawat bots na nawawala sa storage unit. Ang mga gamit ni Mang Tonyo at Aling Rosa ay nangailangan ng special attention. Gamot, important documents, mamahaling maleta na binili nila para sa trip na ito. Ni-inventory ko lahat para maayos at ma-access nila kapag natuklasan na nila ang bagong sitwasyon. Ang dami pala talaga, komento ni Mang Miguel, isa sa movers, habang sinsecure ang huling muebles. Pamilya ng 5 dati, simpleng sagot ko. Ang huling bots ay mga childhood mementos ni Maria. School awards, family pictures, art projects na iniingatan ko ng mga dekada. Bahagyang nanginginig ang kamay ko habang inilalagay ko ito sa storage unit. Ito ang anak na pinalaki ko, hindi ang babaeng naglano ng pagtatapon sa akin. Pagkatapos i-lock ang unit, ibinigay ko kay Aling Rosa ang sobre na may 6 months advance rent. May kukunin dito balang araw, paliwanag ko, malamang mas maaga kaysa inaasahan nila. Sa gabi, nagbago ang bahay ko na halos hindi ko na makilala. Malinis, walang laman na property na handa na sa bagong may-ari. Ang mga gamit ko lang ang naiwan. Teaching certificates sa dingding, larawan ni Sarah sa ibabaw ng mantel. Mga aklat na humubog sa pag-iisip ko ng 40 taon. Ang apartment na niyentahan ko sa malapit ay simple pero sapat. On bedroom, kitchenette, sapat para sa lalaking natutong mabuhay ng mag-isa ulit. Habang inaayos ko ang damit sa maliit na closet, naramdaman ko ang hindi ko pa naranasan sa maraming taon. Buong kontrol sa kapaligiran ko. Walang kakain ng pagkain ko nang hindi nag-aambag. Walang gagamit ng kuryente habang nagrereklamo sa presensya ko. Walang magpaplano ng future ko nang hindi ako kinukonsulta. Tumunog ang cellphone ko habang inaayos ko ang teaching awards ko. Hawaii number ang caller ay Tay. Relaxed ang boses ni Maria. Marahil mula sa balcony ng resort. Check-in lang. Kumusta ka? Tumingin ako sa paligid ng simple pero payapa kong apartment. Tapos sa susi ng bahay na ibabalik ko kay G. Cruz. Maayos na maayos, totoong sagot ko. Eksakto kung saan dapat. Mabuti naman. Sobrang saya dito. May private beach dinner mamaya na inayos ng concierge. Enjoy every moment, pangaral ko. Gumawa kayo ng memories na tatagal habang buhay. Dahil pagkatapos ng loans, memories na lang ang may iwan sa comfortable, parasitic nilang buhay. Pagkatapos ng tawag, naupo ako sa bagong kitchen ko. Umiinom ng kape, pinag-iisipan ang eleganteng hustisya ng sitwasyon. Gusto nila akong mawala sa buhay nila. Malalaman nila kung ano talaga ang ibig sabihin ng absence. May mga leksyon na kailangang ganap na maranasan para maintindihan ng husto. Lunes ng umaga na may bigat ng inevitability. Nakaupo ako sa opisina ni Ate Linda Martinez, na paligiran ng mga dokumento na magiging legal na selyo ng paghihiganti ko. Sa harap ko, maingat na nai-review ni G. James Cruz ang final paperwork ng may efficiency ng sanay sa property acquisition. Mukhang maayos po lahat, anunsyo ni Ate Linda habang maingat na inaayos ang deed transfer documents. G. Santos, kailangan ko pang i-verify ang ID ninyo ulit. Ipinasa ko ang driver's license ko. Pinanonood siyang ikumpara ang litrato sa mukha ko. 62 anyos, retired math teacher. Malapit nang makumpleto ang pinaka-calculated na desisyon ng buhay ko. G. Cruz, na-verify na po ang certified funds ng kumpanya nyo. Patuloy niya. Pwede na po nating ituloy ang closing. Nakaupo si Zachary sa tabi, tablet sa kamay, satisfied sa tagumpay niyang nagawa ang impossible sa timeline. Sa 7 araw, nagawa niya ang karaniwang ilang linggo. Salamat sa cash at motivated seller. Una po ang deed transfer. Paliwanag ni Ate Linda habang isinus-sliding ang papers. Ito po ang magiging opisyal na paglipat ng ownership ng 800 at 47 Acacia Street mula kay David Santos kay Pinnacle Investment Holdings. 847 Acacia Street, address kung saan balak naming tumanda ni Sarah, kung saan nag-first step si Maria, kung saan nakatira ang 3 henerasyon ng alaala sa bawat kwarto. Ngayon mapupunta sa mga estranghero na gagawing rental income. Pumirma ako ng steady ang kamay.
Property disclosure statements naman po. Patuloy ni Ate Linda. Kinukumpirma nito ang kondisyon ng bahay at anumang known issues. Known issues. Kasama ba ang emotional betrayal sa structural problem? Nakakaapekto ba sa foundation ang taon ng ingratitude? Initials ko ang bawat padye ng maingat. Financial settlement sheet. Sabi ni James habang isinusulong ang isa pang dokumento. Final purchase price minus closing costs at commissions. May kwento rin ang numbers. Binawasan ng 60,000 para siguradong mabilis. Agent fees, legal costs, title insurance. Malaking halaga pa rin. Higit sa nakita ko mula ng life insurance ni Sarah 5 taon na ang nakaraan. Pera na magpopondo sa kalayaan ko habang natututong homeless ang pamilya ni Maria. Pirma ninyo rito ang magiging legally binding, sabi ni Ate Linda habang itinuturo ang huling linya. Huminto ako sandali, nakahover ang pen sa papel. Kapag napirmahan, walang balikan. Makakauwi si Maria at Benji mula Hawaii para matuklasan na nawala na sa corporate ownership ang inaakala nilang mana. Permanenteng matatapos ang comfortable, parasitic lifestyle nila. Tumama ang pen sa papel. Lumabas ang pirma ko sa parehong maingat na script na ginamit ko sa pag-grade ng papers ng 40 taon. Congratulations, sabi ni James habang inaabot ang kamay. Natutuwa ang Pinnacle Investment na may dagdag ito sa portfolio namin. Nakipag-shake hands kami. Ang retired teacher at ang investment executive na nagsara ng transaction na magwawasak sa 4 na tao na ngayon umiinom ng tropical drinks sa paraiso. Commission payment, sabi ni Zachary habang tinatanggap ang check mula kay James. Salamat po sa pagtulong na maging possible ito. Pinirmahan ni Ate Linda ang mga dokumento at nilagyan ng notarial seal. Tapos na po ang closing. G. Santos, may 30 minuto pa kayo para kunin ang natitirang personal items. Pagkatapos nito, mapupunta na ang possession sa Pinnacle Investment. 30 minuto para magpaalam sa bahay kung saan ako naging masaya, na-exploited, kung saan natuklasan ko ang pagkakaiba ng pamilya at parasites. Pumunta ako sa 847 Acacia Street sa huling pagkakataon gamit ang susi na isusuko ko sa 20 minuto. Habang nililibot ang mga walang laman na kwarto, naramdaman ko ang hindi ko pa naranasan mula nang mamatay si Sarah. Ganap na closure. Ang living room kung saan inyanunsyo ni Maria na hindi ako kasama sa Hawaii trip nila. Ang kusina kung saan narinig ko ang plano nila sa nursing home. Ang kwarto kung saan pinroseso ko ang pagtataksil nila at pinili ang hustisya kaysa victimhood. Ngayon mapupunta ang mga kwarto na ito sa company ni G. Cruz na magreenta sa mga magbabayad talaga para makatira roon. Kinuha ko ang larawan ni Sarah sa mantel at ang teaching certificates ko sa dingding. Lahat ng iba, muebles, appliances, fixtures, mapupunta sa bagong may-ari ayon sa kasunduan. Nakatayo sa foyer kung saan tinanggap ko ang pamilya ni Maria 5 taon na ang nakaraan. Naramdaman ko ang bigat ng transformation. Ang generous widower na nagbigay ng sanctuary ay naging mas strategic. Ang pabigat na balak nilang itapon ay siya pang nagtapon sa kanila. Nag-text sa akin mula sa unknown Hawaii number. Tay, sobrang saya. Nagpropose si Benji, ay extend ba ng 1 linggo ang trip? Sana okay lang sa'yo ang extra alone time. Love, Maria. Extra week. Binigyan pa nila ako ng mas maraming oras para ma-enjoy ang tagumpay ko. Isinara ko ang pinto sa huling pagkakataon at ibinigay ang mga susi kay James na naghihintay sa driveway kasama si Zachary. Tapos na ang transfer, anunsyo ko. Habang umaalis ako sa 847 Acacia Street, nasilayan ko si James sa rear view mirror, kausap na sa cellphone tungkol sa rental preparations. 4 na araw bago bumalik ang pamilya ni Maria, para matuklasang talagang naungusan sila ng pabigat na hindi nila pinansin. Nagsimula na ang countdown sa revelation. 2 linggo pag-aalis ng pamilya ko papuntang Hawaii. Nakaupo ako sa beachfront hotel room sa Maui. Umiinom ng kape at naghihintay ng tawag ni Aling Elizabeth Santos. Hindi nawala sa akin ang irony. Ako ang nag-enjoy ng Hawaiian vacation na ipinagkait nila sa akin. Pinondohan ng pagbenta ng bahay na akala nila mana na nila. Tumunog ang cellphone ko ng eksaktong 4 oras PM, oras ng Pilipinas. David. Nanginginig sa excitement ang boses ni Aling Elizabeth. Nakauwi na sila. Ibinaba ko ang tasa ng kape. Pinanonood ang mga palm trees na gumagalaw sa labas ng bintana. Paano nila tinanggap? Diyos ko! Dapat nakita mo ang mukha ni Maria nang makita niyang iba na ang nakatira sa bahay mo. Paulit-ulit niyang sinabi na mali lang. Nasa kanila talaga iyon. Ngumiti ako habang inilalarawan ko ang entitled confidence ni Maria na bumagsak sa legal reality.
Ano ang sabi ng bagong may-ari? Napaka-professional. Ipinakita ang deed. Ipinaliwanag na legal na nabili. Sinubukan pang pumasok ni Maria sa loob. Napuno ako ng satisfaction sa mental image ng desperadong pagtatangka ng anak kong bawiin ang hindi naman sa kanya. At si Benji, galit na galit, sumigaw ng abogado at demanda hanggang nagbanta ang bagong may-ari na tatawagan ang pulis. Umiyak si Aling Rosa. Si Mang Tonyo, tanong lang ng tanong kung nasaan ka na. Ibinigay mo ba ang address ng storage? Kung paano mo sinabi, ibinigay ko kay Maria ang address at sinabing ligtas ang mga gamit nila. Kinwelyuhan niya ang papel at tinanong kung nasaan ka. Humilig ako sa upuan sa hotel. Pinanonood ang cruise ship na lumilipat sa horizon. Ano ang sinabi mo? Kung ano ang sinabi mong sabihin, na umalis ka na ng bayan pagkatapos ibenta ang bahay, at pwede silang direktang kontakin ka kung may pag-uusapan. Sinubukan ba nilang tawagan ako? Paulit-ulit. Si Maria halos every 0 minutes sa nakaraang oras. May mga colorful na voicemail si Benji. Tiningnan ko ang cellphone ko. 43 missed calls at tumataas pa. Parang motivated na motivated silang makausap ako ngayon. David, kailangan kong magtanong, talaga bang nasa Hawaii ka? Sa Grand Whaley Resort. Sa mismong lugar na balak nilang puntahan nang walang ako. Hinayaan kong lumubog iyon. Elizabeth, hindi ko masasabi kung gaano ako nagpapasalamat. Sana maintindihan mo kung bakit kailangan ito. Pagkatapos kitang makitang ginawa nilang personal ATM ng 5 taon, honestly, impressed ako. Ipagmamalaki ka ni Sarah sa pagtatanggol mo sa sarili mo. Ipagmamalaki nga ni Sarah ang mathematical precision ng paghihiganti ko. Equal at opposite reaction sa 5 taon ng exploitation. Ano na ang ginagawa nila ngayon? Tanong ko. Nung huli ko silang makita, nagloload ng maleta sa taxi. Sa hotel malamang, wala naman silang ibang matitirhan. Mukhang totally devastated si Maria. Devastated. Parehong salita na gagamitin ko sa nararamdaman ko nang marinig ko ang plano nila sa nursing home. Maganda ang symmetry ng hustisya. Elizabeth, kapag tinawagan ka ulit nila, sabihin mo lang na nag-enjoy ako ng bakasyon at tatawagan ko sila kapag handa na ako. Gaano katagal mo sila patatagalin? Sapat para maintindihan nila kung ano ang pakiramdam na itapon ng pamilya. Pagkababa ng tawag, lumakad ako sa balkoni ng hotel. Nilanghap ang tropical air na akala nila hindi ko kaya pahalagahan. Sa ibaba, nag-enjoy ang mga turista sa beach na akala nila hindi ko kaya. Ang helicopter tours na binanggit ni Benji ay lumilipad sa itaas. Dala ang mga pasahero sa adventure na akala nila outgrow ko na. Nagring ulit ang cellphone ko mula kay Maria. Pinabayaan kong tumunog, tapos kay Benji. Binura ko ang text ni Aling Rosa. David, yelas tawagan mo kami. Kailangan nating mag-usap. Binura ko nang walang sagot. 5 taon nilang kinontrol ang buhay ko sa emotional manipulation at financial dependency. 5 taon nilang pinlano ang future ko nang walang input ko. Inassume ang compliance ko nang walang consent ko. Itinuring ang kabaitan ko bilang karapatan nila. Ngayon ako ang magdidikta sa terms of engagement. Pwede silang maghintay hanggang magdesisyon akong sapat na ang natutunan nilang humility para karapat-dapat sa atensyon ko. Nag-order ako ng room service at naupo para panoorin ang sunset na sinubukan nilang ipagkait sa akin. Habang tumutunog pa rin ang cellphone ko, sa sunod-sunod na desperadong tawag mula sa pamilyang sa wakas ay natutong tumawag ng 43 beses. May mga leksyon na kailangang ganap na maramdaman ang powerlessness para lubos na maunawaan. Magsisilbi silang excellent students. 6 na oras pagkatapos ng tawag ni Elizabeth, sumakay ako ng evening flight mula MNL papuntang Honolulu. Gamit ang pera mula sa pagbenta ng bahay, para bilhin ang unang first-class seat na itinuring nilang masyado akong matanda para sakyan. Habang umaangat ang Airbus A350 sa dilim ng gabi sa Maynila, humilig ako sa leader seat at tiningnan ang screen ng cellphone ko. 43 missed calls, 17 voicemails, at tumataas pa. Bawat notification ay isa pang sandali ng desperasyon nila. Isa pang bitak sa entitled confidence na pinanatili nila ng 5 taon. Nag-scroll ako sa call log ng maingat. Maria, Benji, Aling Rosa, Mang Tonyo, Maria ulit, Benji ulit, pinanonood ang progression ng panic nila sa digital timestamps. Ang unang voicemail 20 minuto pagkatapos ng tawag ni Elizabeth, ay may pamilyar na commanding tone ni Maria. Tay, hindi ko alam anong laro ito, pero hindi ito nakakatawa. Tawagan mo agad ako. Sa ika-negatibo 0 message. May galit na sa boses ni Benji. Loko ito, David. Hindi mo pwede ibenta ang bahay namin nang walang alam kami. Kakausapin namin ang mga abogado. Sa message 15,
Umiyak si Aling Rosa. Yeles David, hindi namin maintindihan. Nasaan ka? Kailangan nating mag-usap. Ang huling voicemail bago ang takioff ay ganap na pagsuko ni Maria. Tay, Yeles sagutin mo. Gagawin namin ang kahit ano. Tawagan mo lang kami. Wala kaming matitirhan. Wala kaming matitirhan. Eksaktong pairala na balak nilang gamitin sa nursing home conversation ko. Habang umaakyat kami sa cruising altitude, tumingin ako sa mga ilaw ng Metro Manila na lumiliit sa ibaba. Sa kung saan man sa mga ilaw na iyon, magkukumpol-kumpol ang pamilya ko sa hotel room. Desperadong tumatawag sa number na mananatiling hindi sasagutin hanggang magdesisyon ako na sapat na ang humility nila. Lumapit ang flight attendant na may champagne service. May ipinagdiriwang po ba kayo ngayong gabi? G. Santos. Independence Day. Sagot ko habang tinatanggap ang crystal flute. Mga 40 taon delayed. 9 na oras ang nasa harap. 9 na oras ng Pacific Ocean sa pagitan namin at ng desperasyon nila. 9 na oras para ma-enjoy ang buong reversal ng power dynamics na namayani sa buhay ko mula nang mawala si Sarah. Binuksan ko ang laptop at nagsulat ng email na hindi ko ipapadala. Sulat na ipinapaliwanag ang lahat ng mali nila. Bawas sandali ng kaswal na kalupitan. Bawat dismissive comment tungkol sa edad at kakayahan ko. Therapeutic ang pagsusulat, cathartic, parang nag-grade ng pinakamahalagang lesson na tinuro ko. Pero hindi pa sila karapat-dapat sa explanation. Darating ang explanation pagkatapos ng consequence, pagkatapos ng pag-unawa, pagkatapos ng totoong remorse na pumalit sa entitled anger. Tumunog ulit ang cellphone ko sa tawag 44. Si Maria ulit. Pinanood ko ang pangalan niya na sumisindi sa screen. Tapos namatay nang napunta sa voicemail. Magpapatuloy ang cycle ng desperasyon nila sa buong flight ko. Habang ako nag-enjoy ng meal service na akala nila hindi ko kaya pahalagahan. Sa ilalim namin, walang hanggang Pacific, madilim na tubig na sumasalamin sa starlight na parang nakakalat na brilyante. Lumilipas ang time zones, iniiwan ang crisis nila sa bawat nautical mile. Pagdating ko sa Honolulu, gigising sila sa ikalawang araw nila ng homelessness, ikalawang araw ng pag-unawa kung ano ang ibig sabihin ng itapon ng pamilya. Binura ko ang hindi pa naipadala na email at isinara ang laptop. May mga leksyon na hindi kayang ituro sa salita. Kailangan ng ganap na immersion sa consequence. Natututo ang pamilya ko ngayon sa mapait na kurikulum na iyon. Natutuklasan kung ano ang ibig sabihin ng mga ilangan ng taong hindi na nangangailangan sa kanila. Pinahahalagahan ng math teacher sa akin ang eleganteng symmetry. 5 taon ng exploitation na binabayaran ng gaano man katagal bago dumating ang tunay na remorse. 5 taon ng pagtake for granted na binabayaran ng gaano man karaming araw na hindi na magtatake for granted kahit kailan. Habang dinala ko ng eroplano patungong Hawaiian Sunrise. Sa wakas naintindihan ko kung ano ang ibig sabihin ni Sarah sa pag-alam kung saan napupunta ang pera. Napunta ito sa pinakamahal pero pinakamahalagang edukasyon na matatanggap ng pamilya ko. Ang presyo ng pagkatuto na ang ilang pabigat, kapag talagang ginagalit, ay kaya magbuhat ng mas malaking bigat kaysa inaakala ni Numan. 46 missed calls ang nakita ko sa cellphone ko nang ibalik ko ito face down at natulog 30,000 feet sa ibabaw ng mundo nila ng consequence. Patungo sa paraisong akala nila masyado akong matanda para ma-enjoy. Kung gusto mo ang kwentong ito, pakilike ang video, mag-subscribe sa channel, at i-share ang iyong opinion sa comment section. Para sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.